Well, kaya nga ang tawag sa kanila Committee of Injustice eh. Kasi ang gusto lang talaga nila maglabas ng impormasyon na makakasira kay Inday Sara. Dito pa sa iba pang mga patutsada nila po sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment hearing po, attorney. Relevant pa ba yun? Lalo na halimbawa, yung sa pag-confirm na merong rehistro, yung mga motor na sinabi doon sa testimonya ni Madriaga, which is nakapangalan din naman sa kanya, kaya nagtataka, magbabasa ka sa comment section. So ano ngayon? Anong ibig sabihin yan? Meron pang isa nagbusisi doon sa mga sasakyan, sa mga motor na hindi naman ganun yung model po noon. In short po, attorney, kasi meron akong nabasa na isang opinion na parang nakakapanindig balahibo daw yung ginawa mismo ng taong bayan na bago pa man magdepensa ang kampo ni Vice President Sara Duterte, taong bayan na, mga netizen na ang nagdedepensa po sa kanya. Attorney, ano kayong mensaheng pinapadala po nito? Ibig sabihin lang, matindi talaga ang pagtiwala ng taong bayan kay BP Sara. Nagtitiwala sila, hindi mandarambong si BP Sara at sila na ang naglalabas ng obvious. Kasi yung mga lumalabas naman na galing sa taong bayan, for instance, yung cheque di umano na milyon-milyon, bakit yung date petsa na hindi na presidente si Tatay Digong, si Bangag na ang presidente? Baka itong Madriaga, tao talaga ni Bangag, kaya nga nagbayad ng ganyang kalaking milyon-milyon sa kanya. No? At itong mga sasakyan. Yung mga sasakyan na yan, prueba na itong ganitong karaming sasakyan ay pag-aari ni Madriaga. Yan ang dapat nilang hinga ng tax return para malaman kung talagang siya ay kumita ng malaki na he can afford itong mga magagarang mga coaching ito. Pero siyempre, kung titignan mo mga tax returns yan, at yan naman talaga dapat tignan na tax returns, walang lalabas yan na malaking tax na binayad kasi nga pinaghinalang kidnapper. Yung binayad nga ng kliyente ko sa kanya, hindi siya dineclare yan as income. No? At hanggang ngayon, hindi na-recover. Pero technically, dapat ma-refer yan o ma-declare yan sa kanyang income tax. Dahil yan ay pera na kinita niya, bagamat ito ay illegal. Opo, doon naman po sa hindi pag-question sa kanya doon sa komite ng House Committee on Justice, sa kredibilidad niya, pina-strike out po. Tingin niyo po okay po yun? Parang, or naging one-sided ang naging diskusyon doon sa komite na yun? Well, kaya nga ang tawag sa kanila Committee of Injustice. Kasi ang gusto lang talaga nila maglabas ng impormasyon na makakasira kay Inday Sara. Never mind kung hindi naman kapani-paniwala. At kaya nga kahit isang tanong kay Madriaga hindi pinayagan dahil ayaw nilang makita, mapruebahan na nagsisinungaling si Madriaga na napakadali namang gawin. Kasi yung cheque lang yun alone, ha? Milyon-milyon yun. Pero ang tanong, bakit yan ang sinasabi niya galing kay Digong? Samantalang panahon niyang 2023, si Marcos Jr. na ang presidente. Yung saying na falsus in uno, falsus in yung false in part is false in whole. Yan po talaga ay applicable kay Madriaga. Sinungaling siya sa isang bagay, sinungaling siya sa lahat.